baby psychologist. Ngayon po, ako po ay nasa Tagkawayan, Quezon Province ngayong araw po nito. Papunta po ako ngayon sa eskwelahan ng Tagkawayan, Quezon Province Tagkawayan Central Elementary School. Ito po ang napili kong i-report dahil dito po ako unang nag-aral ng elementarya at dito rin po ako nagkaisip, kaya pinili ko po itong eskwelahan na to. Nagpaalam naman din po ako sa principal na kung maaari po ay gumawa po ako ng aking report sa aking pag-aaral. Pumayag naman po ang principal ng Tagkawayan Elementary Central School. So ngayon po, andito po tayo ngayon sa kalsada papunta po sa elementary school. Ito po kung nakikita niyo po, nag-drive po ako. Ito po ito po yung way papunta sa elementary school. Ayan po. Puntahan po natin ang isa sa pinakamalaking eskwelahan dito sa Tagkawayan, sa Quezon Province. Ito pong probinsya pong ito ay lubhang napakalinis. Bawal po ang plastic. Kailangan po pag bibili kayo sa store, meron na kayo agad na lagayan. May bag. Ngayon po ay binabaybay ko po ang kalsada papuntang eskwelahan. Sobrang ganda po ng lugar na to, ng eskwelahan na to. Napakalinis, sobrang linis. Pati ang mga estudyante, napaka responsable at may takot sa Diyos. Kumbaga po, ang eskwelahan na to ay meron po silang tinatawag na kalinisan sa bawat isa. Itutuliyano ko po kayo sa eskwelahan na aking napili. Ayan. Ayan po. Napakalinis po ng eskwelahan na yan. Sobrang linis po to. Ayan po ang Tagkawayan Central Elementary School ng Tagkawayan, Quezon Province. Diyan po ako nag-kinder at nag-grade 1 bago po ako malipat sa Bulacan. Ngayon po, ang mission po ng eskwelahan pong ito tatabi ko lang po. Mission po ng Tagkawayan Elementary School ay protektahan at itaguyod ang kabataan ng bawat Pilipino sa dekalidad, pantay, makakalikasan at kumpletong batayan edukasyon kung saan ang mga mag-aaral ay natututo sa isang kapaligirang pambata, sensitibo sa kasariang ligtas. At sa nagbibigay sigla, pinapadali ng mga guro ang pag-aaral at matukoy na pinayayabong na bawat sulok. Tinitiyak ng mga administrador at kawani bilang ang mga tinitiyak ng mga administrador at kawani bilang ang mga katiwala ng institusyon ng isang nagbibigay kakayahan na suportahan ang kapaligiran para sa epektibong pagkatuto ng mga pamilya, komunidad at
iba pang mga stockholder ay aktibong nakikilahok at nagbabahagi ng responsibilidad para sa pag-unlad ng habang buhay na mag-aaral. Kung po, ang mag-aaral po rito, hindi lang po sila tinuturuan bilang isang mabuting tao. Ito pong mga estudyante rito, tinuturuan po sila bilang isa na rin sa maging malinis sa kapaligiran. Tinuturuan din sila kung paano sila maging sensitibo sa bawat kasarian ng bawat tao. Yun po ang kanilang mission. Ngayon po, ang kanila naman pong vision, pangarap namin ang mga Pilipino nagpapahalaga sa kanilang bansa na ang mga pagpapahalaga ay kakayanan ay nagbibigay daan sa kanila upang maging makabuluhan bahagi ang pagkakatayo ng bansa. Bilang isang sentro ng pagkatuto, ang pampublikong paaralan ay kagawaran ng edukasyon ay patuloy na nagpapabuti ng sariling upang mas mahusay na makapaglingkod. Ang una po nilang inaano dito, pangunahing pagpapahalaga ay makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ngayon po, dito po ako ngayon sa elementary school sa Tagkawayan, Quezon. At pinayagan naman po ako ng principal na gawin kong sample itong eskwelahan nila sa aking video vlog bilang sa kursong AB Psychologist Doctor. Ako po'y napadpad dito dahil sa kadahilanan na nagbakasyon kami mag-asawa, so napili ko po itong eskwelahan na to. Hindi na po ako nag-imagine na eskwelahan ko. Mas pinili ko po na yung totoong eskwelahan kasi dito po ako nanggaling. Napakaganda po ng eskwelahan ito. Ngayon po iikot po ako papunta puro sa eskwelahan. Maski harapan lang po ng gate para po makita po natin yung ganda ng eskwela. Ito po yung eskwelahan. Napakaganda po, napakalinis, sobrang nature. Ayan. Kung pipiliin ulit po ako, kung halimbawa man po na makapasa po ako sa aking pag-aaral, ito po ang pipiliin ko na eskwelahan na mapuntahan. Yan, napakaganda po dito ba. Hanggang dito na lang po ang aking video vlog. Thank you po, Sir E. Marami pong salamat.